Bakit palaging sarado si Aling Bebang, Lo? Malalaman mo rin yan, Apo. Bakit sarado si Aling Bebang? Masarap pa naman ang karne nun. Alam nyo, may nalaman ako. Napaisip ka na rin ba bakit laging sarado ang tindahan ni Aling Bebang? May mga lugar talaga sa baryo na kahit araw-araw mong nadadaanan, may pakiramdam kang hindi mo dapat pinapansin. Isa na doon ang maliit na tindahan ni Aling Bebang. Hindi naman siya kakaiba sa itsura. Lumang kahoy, kupas ang pintura, at laging sarado ang pinto. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kapag nagtatanong ako sa mga tao kung saan sila bumibili ng karne, iisa lang ang sagot nila, kay Aling Bebang daw. Doon nagsimula ang pagtataka ko. Ilang beses na akong pumunta sa tindahan niya sa umaga, tanghali, at hapon. Pero palagi kong nadatnan na sarado, nakakandado, at parang matagal nang walang tao. Wala ring kahit anong tunog sa loob. Tahimik. Sobrang tahimik na parang walang buhay. Pero ang mga kapitbahay, tuloy pa rin ang bili. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako mapakali. Sinama ko ang kapatid kong si Marco para alamin ang totoo. Nagpasya kaming magmasid. Bandang 12:00 ng gabi, nakadapa kami sa damuhan malapit sa tindahan. Tahimik ang paligid. Tanging kuliglig lang ang maririnig. Ramdam ko ang kaba habang nakatitig kami sa saradong pinto. Pagpatak ng eksaktong 12:00, doon nagsimulang mangyari ang hindi namin inaasahan. Marahang bumukas ang pinto ng tindahan. Walang ilaw sa labas, pero may mahinang dilaw na liwanag mula sa loob. Isa-isang may mga taong dumating. Hindi namin kilala ang karamihan sa kanila. Pero ang mas nakakakilabot, pare-pareho ang itsura nila. Maputla ang balat, walang kibo, nakangiti. Ang mga mata nila, puti. Hindi sila nag-uusap, tahimik lang silang pumipila. Pero habang papalapit sila sa tindahan, napansin kong may tumutulo sa bibig nila. Parang laway. Mabagal na bumabagsak sa lupa habang nakatitig sila sa loob. Para silang gutom na gutom. Nanginginig ako habang pinapanood sila. Gusto kong tumakbo, pero parang may pumipigil sa akin. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Sa loob ng tindahan, nakita namin si Aling Bebang. Nakatayo siya sa likod ng lamesa. Nakayuko. Mabagal ang galaw. Sa harap niya, may mga itim na supot na puno ng karne. Hindi namin makita kung anong klaseng karne iyon dahil mahigpit ang pagkakatali. Isa-isang lumalapit ang mga tao. Walang salitaan. Iabot lang nila ang pera. At ibibigay ni Aling Bebang ang supot. At sa bawat taong nakakatanggap ng karne, mas lalo silang nguminggiti. Yung ngiti na hindi mo maipaliwanag kung masaya ba o may ibang ibig sabihin. Parang may kumokontrol sa kanila. Biglang may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang lalaki ang napalingon sa direksyon namin. Hindi ko alam kung paano, pero parang nakita niya kami kahit nakatago kami sa dilim. Dahan-dahan siyang ngumiti. Mas lumaki ang ngiti niya hanggang sa halos umabot sa tenga. Tumigil ang tibok ng puso ko. Umalis na tayo. Pabulong kong sabi kay Marco. Pero bago pa kami makagalaw, napansin ko na hindi lang siya ang nakatingin sa amin. Isa-isa na silang lumilingon. Lahat sila. Tahimik. Nakangiti. Nakatitig. Doon na kami tumakbo. Hindi na namin inintindi kung marinig man nila ang yabag namin. Diretso lang kami hanggang makarating sa bahay. Hindi na kami lumingon pa. Kinabukasan, hindi na namin sinabi kahit kanino ang nakita namin. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Ilang araw ang lumipas, napansin namin na unti-unting nababawasan ang mga aso at pusa sa lugar namin. May ilan ding kapitbahay na hindi na namin nakikita. Tahimik lang ang baryo, pero may kakaibang pakiramdam na may kulang. Isang hapon, napadaan ako ulit sa tindahan ni Aling Bebang. Sarado pa rin. Pero may kakaiba akong napansin. Sa may gilid ng pinto, may bahagyang nakabukas na siwang. Hindi ko alam kung bakit.
pero parang may nagtulak sa akin na sumilip. Pagtingin ko sa loob, nanlamig ang buong katawan ko. Walang tao, walang ilaw. Pero sa gitna ng tindahan, may mga nakasabit na karne. Hindi na nakalagay sa supot. At sa ilalim nito, may mga damit. Pamilyar. Parang pagmamay-ari ng mga kapitbahay na matagal ko nang hindi nakikita. Napaatras ako sa gulat. At sa mismong sandaling iyon, may narinig akong boses sa likod ko. Mahina. Mabagal. Bibili ka ba? Napapikit ako sa takot bago ako dahan-dahang lumingon. Nandoon si Aling Bebang. Nakangiti. Pero sa pagkakataong iyon, nakita ko na ang totoo. Hindi normal ang ngiti niya. At ang mga mata niya, hindi na rin pang tao. Hindi na ako sumagot. Tumakbo ako pa uwi at isinumpa ako sa sarili ko na hindi na ako babalik doon. Simula noon, umiwas na kami sa lugar na iyon. At mas pinili naming bumili ng pagkain sa mas malayong palengke kahit mas mahal. Kasi mas pipiliin ko ng magutom kesa malaman kung anong klaseng karne ang binebenta ni Aling Bebang. Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi na alamin. Hindi lahat ng mura ay ligtas. At hindi lahat ng tahimik na lugar ay walang tinatago. May mga sikreto na kapag natuklasan mo, habang buhay mo nang dadalhin ang takot.